Base sa inilabas na balita, bigo pa rin si Coach Norman na pangalanan ng 12 sa kanyang hanay na sasabak sa SEA Games para depensahan ang titulo ng Gilas Pilipinas. Binigyang diin naman ni Coach Tim Cone na si QMB na matagal na nilang hinihintay na player para sa kanilang hanay. At ang ating mga kababayan, inihalin tulad ang Gilas sa Korea na 2 beses binokya ang China. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Walang inilalabas sa kasalukuyan ng pamunuan ng SBP maging si Coach Norman Black tungkol sa players na sasabak sa SEA Games. Matatanda ang sinabi ni Coach Norman na posibleng pangalanan niya ang mga players na papasok sa hanay, subalit tila bigo pa rin ito. Sa umugong namang balita, naispatan si Poy Eram sa practice ng Gilas Pilipinas. Narito ang report. Tutukan natin si Ruben Terrado sa kanyang report sa Spain. Si Poy Eram at si Justin Chua ay nakita na dumalo sa practice ng Gilas Pilipinas sa Moro Lorenzo Sports Center sa Ateneo de Manila nitong Miyerkules ng hapon. Sina Terdy Ravena, Robert Bolick, Dal Panopio, Matthew Wright, Abu Trater, Von Pesumal at Cedric Manzano ay kasamang naispatan. Sa mga playoffs, 2 bigs ang naispatan ng grupo or naispatan sa grupo ng Gilas Pilipinas na sasabak sa SEA Games. Sa kasamaang palad, wala pa rin kasiguruhan kung sino talaga yung papasok sa 12, di ba? Of course, meron na silang 8 players, kaya 4 na lang ang hinihintay ni Coach Norman para mabuo niya yung 12. Sa kaso ni Poy Eram, mga playoffs at ni Justin Chua, walang duda kaya nila makipagsabayan sa SEA Games. Pero syempre, dadaan talaga sila sa masusing pagsusuri ni Coach Norman para makasama sa hanay. Kung tutusin naman, hindi na nagkaroon dapat ng problema ang SBP at coaching staff ng Gilas kung pinanindigan lang nila ng Thailand ang passport lang na requirement para sa players. Pero ayun na nga, di ba? Pabago-bago sila kaya ang resulta, hindi natin alam kung sino yung bubuo kumpara dati na in-announce na nila yon, kung saan kasama si Justin Brownlee. Tingin ko dito sa pabago-bagong patakaran ng Thailand mga playoff, sinusundan nila yung Cambodia dati eh. Humugot sila ng foreign players yung Cambodia noon na hindi alam ng ibang bansa. Kaya ang resulta, naging dominante yung Cambodia. Sinabi natin na sinusundan dahil sa palagay ko, gusto ng Thailand na sila ang maging dominante sa edisyon ngayon ng SEA Games. Gusto nila, sila yung maghari talaga sa basketball. Hindi naman kasi pwedeng pumalag ang ibang bansa sa rule na ipatutupad nila kasi nga base sa patakaran, yung host talaga yung maglalatag ng rule na gagamitin sa bawat competition. Habang wala pang matibay na balita para sa hanay ng Gilas sa SEA Games, hindi naman ikinailan ni Coach Tim Cone ng malaking tulong na ibinigay ni Canteen Miliora Brown. Sa huling pahayag, binigyang diin ito na si QMB ang matagal na nilang hinihintay. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Dalvin Juquino ng Rappler. Wala pa siya sa full potential niya pagdating sa pagtulong sa amin. Ine-explore pa namin ang laro niya. At ine-explore pa rin niya kung paano siya gagalaw sa loob ng sistema. Marami pa siyang level na pwedeng maabot. Pero sa una namin tingin, siya talaga kailangan namin. Napakalakas niya sa depensa. Kumukuha siya ng offensive rebounds. Ang bilis niya. Siya yung aktibong big man. At gaya ng sabi ko, siya talaga kailangan namin. Grabe si Coach Tim Cone ha. Order daw talaga ng doktor si QMB or ibig sabihin, siya talaga kailangan nila sa hanay ng Gilas Pilipinas. Well, lahat naman tayo paniwala doon. Isipin mo ha, bagong pasok pa lang siya. Hindi pa gamay ang sistemang ginagamit nila. Pero nagtala siya ng magandang performance versus Guam. Noong November 28 mga ka-playoffs, nagtala si QMB ng 9 points at 9 rebounds. Halos double-double kagad. Noong December 1, nagtala naman siya ng 6 points, 10 rebounds, 3 blocks. Siyempre, andyan yung mga kasama niya sa hanay pero hindi may kakaila na malaki yung ambag niya sa panalong itinala ng Gilas Pilipinas. 2 importanteng panalo yon para sa pambansang kupunan na dadalahin nila hanggang dulo ng qualifiers. Alam din natin mga ka-playoffs yung sasabihin ng ilang kritiko, hindi ganun kabigat ng team ng Guam. Yun yung rason bakit sila nagtala ng 2-0 at siguro dahilan din yon kaya nagtala ng ganong stat si QMB. Yan yung argumento nila ng mga kritiko, di ba? Okay, ando na tayo. Pero lumaban din naman yung Guam eh. Hindi basta-basta kinuha ng Gilas ang panalo doon. Kaya bigyan natin ng kredito ang dapat pagbigyan ito, di ba? Sa ngayon mga ka-playoff, syempre nilulook forward natin ang magiging bakbakan ng Gilas at New Zealand. Ganon din ang Gilas at Australia. Doon talaga masusubukan hindi lang si QMB, kundi buong hanay kung kaya na ba nilang panindigan ang itinala nilang stats versus Guam. Kung kakayanin ba nilang sabayan ng 2 tigasing kupunan lalo ng New Zealand na naghahangad na umakyat matapos pulbusin ng Australia ng 2 beses. Kung paniwala si Coach Tim na si QMB ang nawawalang piyesa ng kanyang grupo, iginigit naman ang ating mga kababayan na aralin ng Gilas ang birada sa 3
Sakaling hindi nila makasama sa hanay si Kai Sotto, hinalintulad nila ang 2 beses na pagkatalo ng China sa Korea. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Kung hindi pa makakalaro si Kai Sotto, dapat ang outside shooting at depensa ang trabahuhin nila. Ang daming open shot na minimintis nila. Tingnan nyo ang Korea, 2 beses nila tinalo ang China dahil sa shooting nila. Tama rin naman si Anonymous, di ba? Yun yung rason kasi bakit nagulpi ng tuluyan ng Korea yung China. Hindi umubra yung pagkabuli ng China sa West Philippine Sea sa ginamit na sandata ng Korean nationals. Hindi biro ito mga ka-playoffs ha. 2 sunod nilang tinalo ang dating nagahari sa Asia sa larangan ng basketball. Hindi tsamba yun. Ginawa talaga yon at ang sandata, birada sa labas at syempre kasama yung depensa. Malagkit na depensa na dapat gawin ng Gilas Pilipinas sa mga bansang kalaban nila gaya ng New Zealand at Australia. Mabibilis ang 2 bansa na yan at posibleng pasadahan lang nila ulit ang Gilas kung hindi magagawa ng paraan ng sinasabi ng ating mga kababayan, yung outside shooting at ang depensa. Meron pa silang halos 3 buwan para magawa ng paraan ng kakulangan nila. Kaya lang, konting panahon din lang kasi ang practice nila kapag may competition eh. Pinakamatagal na 10 araw mga playoffs. Yun yung mahirap doon. Pero magtiwala tayo sa kanilang hanay. Andyan sila para pasanin sa kanilang balikat ang ating bansang Pilipinas sa anumang torneo. So guys, maraming salamat.